Formal nang binuksan kanina ang balikatan, ang taunang joint military exercises ng Pilipinas at ng Amerika. Agad nilinaw ng dalawang bansa na wala itong kinalaman sa China o sa krisis sa West Philippine Sea. Gayunman, iba ang basa ng ilang eksperto. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, hindi nga maiwasang mabigyan ng mas malaking kahulugan itong pagbubukas ng 2015 balikatan na military exercises dahil nga sa agresibong construction activity ng China sa West Philippine Sea. Pero ayon sa isang security analyst, obvious na mga mensahe ito sa China. Ang mas mahalagang usapin umano, pinapansin ba ng China ang mensaheng ito? Sa kainitan ng issue ng agresibong pagtatayo ng mga struktura ng China sa West Philippine Sea, formal na binuksan ngayong araw ang balikatan exercises, ang joint military exercises ng Pilipinas at Amerika. Pero sa pambugad na seremonya sa Camp Aguinaldo kanina, agad nilinaw ni US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg na walang anumang bansang tinatarget ang balikatan. Layon lang daw nitong pagtibayin ang depensa ng Pilipinas na ipinangako umano ng Amerika bilang matagal ng kaalyado ng Pilipinas. What we do in Balikatan, and we've said it many times, are not aimed at any country. At the same time, the U.S. will always defend the important principles of freedom of navigation and the peaceful resolution of disputes. Aminado naman ng Department of Foreign Affairs na malaking tulong ang balikatan para mapalakas ang depensa ng Pilipinas sa gitna ng mga hamon. Tensions in the Asia-Pacific region have increased due to excessive and expansive maritime and territorial claims, aggressive behavior that aims to change the status quo. We look to our ally, the United States, in helping to uphold the international order. Ayaw mang tahasang aminin ng Pilipinas at Amerika ang tila lumalawak na taunang balikatan military exercises. May malinaw umanong mensaheng ipinaparating sa China. Ayon kay Professor Romel Banlawi ng Philippine Institute for Peace and Terrorism Research, may dahilan kung bakit na doble ang bilang ng mga kalahok sa balikatan exercises at kung bakit may partisipasyon na rin ng Australia at observers mula sa India, South Korea at Japan. Kaya nga sa balikatan na to, isang mensahe din sa China na to, na kung hindi siya magbe-behave responsibly as a major power, maraming bansa ang pwede niyang masagasa. Pero tila huli na rin daw ang lahat. Habang ang Pilipinas ay nagkumahog na magsampa ng reklamo sa UN Arbitration Tribunal, ang China nagsimula ng i-reclaim ang pinag-aagawang mga bahura sa West Philippine Sea. Ang kontrobersyal na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na layong palakasin ang depensa ng bansa, tila nakasama pa raw. Yung Enhanced Defense Cooperation Agreement ang nag-motivate sa China na i-accelerate yung kanyang facilities development sa area na yon dahil nangangamba yung China na with the signing of Enhanced Defense Cooperation Agreement magkakaroon ng containment ng China. At kahit pa lumawak ang balikatan exercises, tila wala na raw epekto sa China. Hindi raw kasi nagpapapressure ang China sa international community. Mas takot daw ito sa reaksyon ng sarili nitong mamamayan. Yung mga ginagawa ng China sa South China Sea, parang may social acceptability. Sinasang-ayunan ng mga mamamayan nito na tama na depensahan ng China yung South China Sea dahil para sa kanila, unang panahon pa lamang yan ay kanila na yan. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang gobyerno ng Pilipinas ng konkretong suporta ng Amerika sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Mismong si Pangulong Obama ay nagbitiw ng mga salita doon sa komperensya sa Jamaica. Hindi dahil mas maliit na bansa ang Pilipinas at ang Vietnam ay dapat ay pwede na itong pagsamantalahan. Sa takbo ng construction activity ng China, Jessica, sa West Philippine Sea, mukhang hindi na nga daw paaawat ang China sa kanilang aktibong pagpapatupad ng kanilang kontrobersyal at kino-questioning 9-dash line claim sa West Philippine Sea o South China Sea. Jessica? Curious lang ako malaman na, Rafi, kasi mayat-maya naman meron itong balikatan na exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Anong senaryo ba yung pinagpapraktisan nito mga sundalong Pilipino at mga sundalong Amerikano?
Taon-taon naman, Jessica, iisa yung kanilang senaryo. May mga ginagawa silang beach landing. Ito yung senaryo na kung paano sugurin yung isang isla kapag merong mga threat sa lugar na yon. Isa yun sa mga taon-taon nilang isinasagawa. Meron ding kuminsan ay hijacking sa high seas. Kumbaga, ibig sabihin kung may mga barko na kailangang suportahan at iligtas, yun yung kanilang mga senaryo na pinag-aaralan. Bukod pa rito, Jessica, meron ding mga senaryos na hindi na pinapakita sa media sa ating pagkakaalam, Jessica. Ito yung pagpaplano ng mas malakihang mga aksyon kapag may external threat talaga sa bansang Amerika at sa Pilipinas, Jessica. Pinagpapraktisan din ba nila, Rafi, kung paano yung coordination, yung communication between the two armed forces? Actually, Jessica, talagang technical yung masasabi natin na pagkakaroon ng interoperability. Ito yung key term na sinasabi lagi ng Pilipinas at ng Amerika, yung interoperability. Alam naman natin na malayo yung teknolohiya ng Pilipinas at Amerika pagdating sa hardware. So talagang importante na masanay yung Amerika sa technology ng Pilipinas at ganoon din yung mga Pilipinong sundalo sa technology naman ng Amerika. So para kapag nagkaroon ng joint action itong dalawang bansang ito, ma-ooperate nila yung kanilang mga hardware ika nga. So ito raw yung isa sa talagang pinaka-basic na ginagawa dito sa exercise na ito para naman na magkaroon sila talaga ng smooth ika nga na operation pag nagsama sila sa isang operasyon, Jessica. Kasi sa pagkakaalam ko, bagamat medyo nitong mga huli, nagiging mas matapang yung mga salitang binibitawan ng mga US officials, no, sa pangunguna ni President Barack Obama na hindi raw pwedeng mambraso dapat ang China sa Pilipinas at sa Vietnam. May mga ganyan silang statements, no? Kaya lang paulit-ulit din naman nilang sinabi in the past na pagka ang dalawang bansa ay may territorial dispute katulad ng Pilipinas at ng China, ay hindi sila makikialam. So, yung ganyan bang mga context na i-input ba yan dito sa ginaganap na balikatan exercises, Rafi? Yes, Jessica. Malinaw naman kasi yung nakasaad dun sa Mutual Defense Treaty na pinirmahan ng Pilipinas at Amerika noong 1951 na siyang basihan ngayon nitong Visiting Forces Agreement at itong balikatan. Magdadamayan lang ang Amerika at Pilipinas sa isa't isa kapag may external threat sa bawat isa. At pag sinasabing external threat, nangangahulugang may umatake na either sa Amerika o sa Pilipinas. Ang ginagawang construction ng China hindi naman umano maituturing na pag-atake. Kaya sa ilalim nitong Mutual Defense Treaty, hindi talaga sila pwedeng makiramay, ika nga. So talagang ganito kakomplikado yung sinasabing tulong na maibibigay ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa agresibong stance ng China towards the Philippines at yung iba pang claimant countries dito sa West Philippine Sea, Jessica. Kasi kung ganyan na medyo tumitindi yung tensyon, no, sa pagitan ng dalawa nating mga bansa, China at ng Pilipinas, at kung ganyan yung mga mangingisda natin, hindi na makapangisda dun sa dati nilang pinangingisdaan sa Zambales, yung mga senaryo ba na kunwari yung mga may mga umakyat dun sa barko na nandun sa Spratlys, no, yung inuokupa ng Pilipinas, yung mga meron tayong mga sundalo na nandun sa isang bulok na barko doon. Pagka sinalakay ba yun, meron ba tayong mapanghahawakan o na pag-asa na tutulungan tayo ng Amerika? Yung mga ganyan kaya napag-uusapan nila dyan sa balikatan, Rafi? Posible yan, Jessica, dahil isa raw nga ito sa mga threat na kanilang tinitingnan. Kapag inakyat na ng sinumang puwersa yung ating barko, talaga namang may tuturing na itong threat sa ating mga sundalo roon. So talagang dito pwede nang pumasok ang Amerika. Pero yung mga ganitong senaryo kasi, Jessica, alam din naman daw ng China na hindi ito mangyayari hanggat kumbaga nasa borderline lamang sila. Wala silang ginagawa talagang external threat. Hindi sila bumabaril, ika nga, ng ating mga puwersa, hindi rin makikiramay ang Amerika, Jessica. So alam ito ng China kung kaya talagang, kumbaga nagtatread din sila sa thin line, bagamat nagkakaroon sila ng construction sa mga pinag-aagawang mga bahura, wala naman talaga silang aksyong gagawin para naman ma-interpret na talagang external threat na yung kanilang ginagawa sa Pilipinas. So talagang, kumbaga ayon nga sa ating nakausap na security analyst, matalino rin yung China na ginagamit itong mga batas na pinirmahan ng Amerika at Pilipinas para mas-skirt ika nga at maipatupad pa rin yung kanilang hangarin sa West Philippine Sea, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.